hindi ako, naikinukot ko lang para malaman po ninyo. Ganun din, sabi ng isang vlogger dito, vlogger na lang, sabi isang vlogger dito, marami silang vlogger dito. Naku, may maganda pang meaning ng EDP. Ano yun? Alyansa ng bangang sa kulburon. So, hindi po tayo naninira. Pinasabi ko lang po ito kutlaran. Team Suka, Team Asin, ang aming grupo. Hindi ko po kinaniyaya, talagang sinagot ko kagad. Totoo po, nung bata ako hanggang ngayon, pag pinabibili po ako ng suha, dinideliver ko po tunay na suka. Sukang Ilocos, sukang Bongbong. Kasi ang suka, sausawan po yan ng bayan para masarap ang kainan, di ba? Kahit na marami kang nakakain na suka, hindi ka masusuka. Pero pag naparami yung polvoron, masusuka ka. Si Senator Bato, alam niya kasi yan eh. Siya yung leader ng Operation Tukwag eh. Kaya ang po niya yan. So pagpatuloy natin, nabanggit lang ni Atty. Buntok kanina. Alam niyo yung Atty. Buntok, naiingit ako rito eh. Bata pa yan. Kagaling kumanta, kagaling mag-gitara. Hindi mo nasasabihin kung sino yung makapartner ng magagandang singer. Sinusunod ko yung Quezon City, man yung kanyang sa pupuntang kakanta yan. Alam ko lahat yung mga galing na mga kumanta. Pinupunta ko yan si Jimmy Tundo. At ako'y natutuwa na hindi na ako pag-artista, pagiging musikero ang kanyang gawa, at naging abogado siya. Ngayon, isa siya sa marusya na abogado. Edukasyon para sa kabataan, yan ang isa sa advokasya ng Team Suka. Dapat na rin po niya ang presyo. Kasi ano mataas ang pilihin, hindi po ba? Hindi na po kaya ng ordinaryong Pilipino. 70 million ang Pilipino nakakaranas ng gutom araw-araw. Hindi po lahat nakakain ng 3 beses ng araw. Kung makain man yan ng 2 beses ng araw, okay na yun sa kanila. Ang problema pa, hanggang kanin na lamang at sa asin at suka yung kanilang kinakain. Kaya huwag nilang maliitin yung suka, sabi namin, kasi importante yan sa atin, sa mga Pilipino. Magkano ba yung presyo ng isang tasang kanin ngayon? 20 pesos, hindi ba? Nakamura na yun? 20 pesos yung isang tasang kanin na yun. Tapos sasabihin nila, kaya namin ibaba yung presyo ng bigas ng 20 pesos. Diyos ko po. Imposible pangako po yun. Imposible pangako. Mas malala pa sa imposible purnisa yun. Hindi po nila kaya gawin. Pero bakit ang Japan? Yan, tinatanong ko itong sabi ko po. Paano kakayanin ng Pilipinas na magkaroon ng sapat na pagkain? Samantalang malawak na yung lupain natin, pero maraming bulubundukin. Pag tinignan mo yung geographical formation ng Pilipinas at saka Japan, halos pareho. Yung lawak ng land area natin, almost 300,000 square kilometers. Ganon din po ang Japan. Bulubundukin. Pero bakit ang Japan sapat ang pagkain? Halos doon yung population ng Japan kaysa sa atin. Kung ng 200 million sila tayo, mga nasa 120 million, sama mo yung overseas Filipino workers. Bakit kulang tayo sa pagkain? Dahil hindi inasikaso ng gobyerno ang agrikultura. Lagi na lamang po ang kanilang polisiya. Hanggang ngayon, mas malala pa ngayon. Importation, importation, importation. Baka lang pag-usapan natin, ilang porsyento ba ng karning baka ang ini-import natin para meron po tayong makain sa Pilipinas? 95% ng baka na tinakain ng karning baka beef, imported po yan. 5% lang po yung na-produce natin. Dairy, sabihin natin, yung gatas, 99% ng gatas, imported po yan, 1% lang yung na-produce ng Pilipinas. Manok, baboy, lahat. Pati isda, pati patis. Bumibili tayo sa kailan ng patis. Ang masakit pa, pati asin. Hindi import natin. Ibig sabihin nun, may problema ang polisiya sa agrikultura. Ano ang solusyon nito? Gayahin natin ang Japan. Kasi ang Japan, ang agrikultura nila,
Polisiya na po ang ginagawa ng national government at tinitignan nila yung mga local government units kung tama yung kanilang ginagawa. Ganon din po dapat ibigay na po natin ang principal obligation sa pag-aasikaso sa agrikultura sa local government units. Pero dapat mahigpit ang national government na ipatupad yung mga programa at polisiya ng national government. E pero mo ngayon, animal dispersal, kamo na lang. Pagbibigay ka ng baka, baboy, manok, kambing sa mga pagsasaka at sa kakanayunan, ay dapat ang bibili pa national government, Department of Agriculture. Eh, bibili sila ng baka, 25,000 ang isa, pero doon sa resibo nila, 60,000, tapos pamimigay mo yun sa magsasaka, ang liit-liit na baka. Sasabihin ng magsasaka, hindi ko naman mapapalakihan. After 2 months, sasabihin ng magsasaka, nagkasakit yung baka, kaya kahilakay na lang. Hindi nagkakaroon ng tunay na dispersal para katulungan ng magsasaka. Ganon din po yung mga nagtatanim ng palay. Kulang sa patubig, kulang sa abono, kulang sa suporta sa finansya. Lahat kulang dahil ang gusto ng mga nakaupo at namumuno, lalo-lalo na ngayon, mag-import na lang tayo ng mag-import na lang tayo ng mag-import, pati mga makinarya, import na lang. Dahil, alam niyo na, kung may importation, magaling magkaroon ng mabintahan, may ahente, pag may ahente, may komisyon, at siyempre overprice yung mga pinipili natin sa ibang bansa. Kakayanin pa ba natin magpatuloy tayo ng hindi po. Kaya ito pong Team Suka, Team Asin, andito po kami. Sinabi na ni Atty. Bundok kanina, yung abogado, sasabihin ko po sa inyo, yung agrikultura ang ating paunahing adhikaryang din po ang isusunod ng PCO.